Grabe na ito, sobra na ito. Pasintabi na po. Tanong lang po yan. Tanong lang po ito. Gina Acosta na pinagkatiwala ang maghawak ng 500 million pesos. Nakapangalan ang cheque sa kanya, siya ang nag-withdraw ng Office of the Vice President. Siya ba ay nagtatanga-tangahan lang dahil sa takot at sumusunod lang sa utos ni Vice President Sara Duterte? O talagang, sabi nga ni Senator Tulfo, stupido dahil yung kanyang trabaho hindi niya ginawa dahil sa utos ng kanyang amo at kanyang paniniwala na yung isang kernel na military officer ay pagkakatiwalaan na maghawak ng ganyang kalaking pera, confidential at intelligence pa. Kasi po, para po sa inyong kaalaman, kung mapatunayan kahit na mali yung dahil lang po kahit 5, kahit piso, 1,000, 1,000,000, 100,000 pera ng mamamayang Pilipino. Number 1 na obligasyon ng kahit sino sa pamahalaan, pangalagaan ito. Huwag lustayin, huwag gamitin kung saan-saan. At pag ginamit, dapat kumpleto ang liquidation, nakalakip ang mga resibo, ebidensyang totoo, hindi gawa-gawa lang. Pag ginamitan ng piatos, pampano, bilyamin, fruit salad, pusa, bilad, diba? Pagong, paeyang, at kung ano-ano pa. Marami pa po yan eh. Yan ay lukuhan na. Yan ay pandaraya na. Yan ay talagang masasabi nating nananadya na para kuhanin ang pera. Kahit sinong state auditor ng Commission on Audit, kahit sinong mamamayan na nakakaintindi ng responsibility, accountability, or transparency, hindi maniniwala sa ganyang klaseng palusok. Ang maniniwala dyan, pasintabi na, yung mga Duterte supporters. Kasi yung mga yung kahit anong sabihin mo, basta Duterte, wala silang pakialam. Kahit palpak, Duterte pa rin yung mga yan. Pero kakaunti sila, kaya nga hindi sila dumadami. Ang ating pinaglilingkuran at ang mahalaga para sa akin ay ang milyon-milyong Pilipino, taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao na may-ari ng perang matatalino. Pinaghirapan ng perang ito. Tapos ibibigay mo sa mga pangalan ng fruit salad, pangalan na o aso at kung ano-ano pa. Lukuhan talaga. Lukuhan talaga. Tama yung sinasabi ng Philippine Statistics Authority doon pa lang sa Justice Committee ng Kongreso. Walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage contract. Kasi aso pala at pusa at kung ano-ano pang pinangalan. Wala talaga. Multo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang Vice President Office of the Vice President, Department of Education, gumamit ng ganyang mga multo. Anong kinabukasan ng mga estudyanteng iginagabay ng Department of Education ng panahon yun? Anong kinabukasan ng mga mamamayan sa Office of the Vice President kung ganyan ang galawan sa pera ng mamamayang Pilipino? Ito po ay isong pambayan kasi impeachment court. Allowed ang mamamayan magbigay ng opinion, interpretation at observation. Hindi ganon dapat kahigpit ang impeachment court sa isyong ito kasi ito'y mamamayang Pilipino ang complainant. Peoples of the Philippines. People's money. Kung ito ay nasa husgado, naintindihan ko, limitado ang pagtalakay ng mga isyu. Pero dahil ito ay impeachment, ang kaparusahan dyan ay removal, tanggalin sa posisyon, perpetual disqualification, pagbabawal na maghawak ng kahit anong posisyon. Ay palagay ko tamang-tama yung magiging kaparusahan kapag may sapat ng ebidensya. Habang buhay, huwag pagkatiwalaan sa posisyon. Dahil Vice President or Office of the Vice President, gumamit na ng pusa, gumamit na ng kung ano-ano mga pangalan. Abay, napakadelikado niyan mga kaibigan.
Napakadelikadong pagkatiwalaan pagkaganyan. Sarili ko itong opinion at interpretation. Wala pwedeng magbawal sa atin kasi sarili ko itong paniniwala. Kaya Senator Judge, palagay ko naman alam na ninyo more or less kung ano ang pulso ng bayan at tingin ng taong bayan. Alam kong matatalino. Mas matatalino kayo sa mga abogadong, prosecutors at defense counsel. Mas matatalino kayong pinagkatiwalaan ng taong bayan na kayo'y manindigan sa kung ano ang tama. Hindi dapat magkampihan. Sana walang senador na magiging katulad nitong si Gina Acosta na kahit anong mangyari, susundin niya yung amo niya dahil kautusan yun. Sana yung ibang mga senador judge, huwag ganun. Manindigan kayo. Ano ang resibo? Ano ang totoo? Ang totoo na wala ang pera, mali ang pinaggamitan, mali ang paggamit ng pera ayon sa Commission on Audit, State Auditor. Kahit hindi ka na walang background ka sa accounting, makikita mo at mararamdaman mo ang paglustay, maling paggamit, walang proteksyon sa perang pinaghirapan na buwis ng mamamayang Pilipino. Ganyan po yung aking observation. After 17 days na impeachment trial, lalo na ho dito sa issue ng confidential at intelligence fund. Kasi pera na ang pinag-uusapan dito. Kung doon sa Article 4, pagbabanta sa buhay, walang perang involved doon. Pagbabanta at planong sa buhay ng Pangulo, 100% sabi ng NBI. Pero ito, CIA, Confidential Intelligence Fund, pera ito ng mamamayang Pilipino. Kaya tayo may karapatang ito'y hanapin at papanagutin ang lumulustay nito. Maliwanag po. Tapos na ang pagsalita ni Gina Acosta. Wala siyang napatunayang tama ang kanyang ginawa. Lahat talagang sumunod lang sa utos ng Vice President, ng head agency. Walang iba kundi si Sara Duterte. At paulit-ulit naman niya sinasabi. Kahit yata sabihin sa kanyang tumalong ka sa building, tatalon eh. Kahit sabihin yata niyang maghubad sa harap ni Lichika, no? Colonel Lichika, baka maghubad din yan eh. Ganon siya. Ganon siyang kaloyal sa Vice President. Hindi dapat sa Vice President ang loyalty. Dapat sa mamamayang Pilipino. Dahil si Gina Acosta, government official, pinapasweldo ng taong bayan. Hindi ang nagpapasweldo sa kanya, Vice President. Bakit ang kanyang loyalty sa Vice President? Hindi sa mamamayang Pilipino, hindi sa saligang batas. Yan po yung aking tinatanong. Malinaw na malinaw sa sikat pa ng araw na nagkaroon ng kalokohan, lokohan, pandarambong sa bayan. Kaya nga pagkatapos nitong impeachment trial na ito, kahit sino pwedeng mag-file ng kaso against Gina Acosta at saka Vice President. Plunder po yan, non-bailable offense. Mag-file po kayo ng kaso sa Office of the Ombudsman, ipakulong yung ganyang klase mga tao. Hindi dapat naghahawak at pinagkakatiwalaan ng pera pagka ganyan ang pamamaraan ng kanilang paggastos at paggamit ng pera ng taong bayan. Please like and share, subscribe and follow.